5 o'clock in the morning. Nandito po tayo sa Quezon City. We will be using this coaster papuntang Baguio City. Tara, samahan niyo po kami. Estoy decidida, voy a sacarte por completo de mi vida. It's 7 o'clock and eto, nag-drop po muna kami for tea break. And siguro, no, bumili na rin ng mga makakain, mangunguya sa daan. We are here na po sa Baguio City. It's 12 o'clock, lunch time. Actually, 11:30 pa lang, no? Nasa Baguio na kami. Kaso, super traffic. Dahil gutom na, dito muna tayo sa SM. Tingnan niyo po ito, no? Wala pong glass yan, no? Open air lang siya. Pero malamig pa rin. Dito po tayo magla-lunch sa Kenny Rogers. Tanghaling tapat, tirik na tirik yung araw, pero malamig po dito. Dito po kami ngayon sa PMA, Philippine Military Academy. Napakaganda po dito, malinis. Habang papunta po kami, na-enjoy po namin yung mga tanawin sa daan. Iikot po tayo dito. It's 1:30 in the afternoon. Tirik na tirik pa rin ang araw, pero yung hangin ay malamig, no? That's why we are still wearing jacket kahit ganitong oras. Walk, Bob! Ha! Sir! Ang ganda po ng lugar na dito. At eto, no, nakikita natin yung mga PMAer dito. Eto, naglalakad. Kagaya po. At kahit wala sila sa formation, ay very coordinated yung kanilang mga galaw. Pare-pareho ng suot, pareho ng lakad, yung mga mask, the protocols na meron sila dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si Captain Al-Nasir Qasim, Chaplain Service. Ako isang tauso at tubong pagkadian. At ako nasan dito sa Philippine Military Academy last year. So dito po sa PA, meron po tayong mosque. Masjid tayo, yung sa baba. Siguro mamaya, kasama yun sa ikutan natin. Sa ngayon, meron tayong mahigit 20 na Muslim cadets. From 4th classmen to 1st class. Last year, meron tayong 6 na gumraduate. Sa 6 na yun, meron isang balik Islam, 2 Pauso, dalawang Maranaw, isang Malita. Sa 1906 pa. Oh. Mga pangalan nila? Ito yung pinakaunang class, sir. Oo, 1906 pa. Tagal na? Tagal na. Kasi ito may class picture, class 1914. 1914, may picture na. Okay, so itong hall na to, dito nakalagay lahat ng naging cadet dito sa PMA. No? As early as 1906. Dahil sa kanya, inadapt ng PMA noong 1933 yung term na MISTA that refers to classmate, the original MISTA. Ito po, itong corner na to parang pinapakita kung paano namumuhay, no? Sa kanilang kwarto yung mga cadet like this, naka-double deck. Tapos
Tapos meron silang study area. So this hall is a sort of tribute sa lahat ng mga kadete na dumaan dito sa academy. The long gray line. Nalagay din yan yung mga pangalan ng mga bawat class. Larangan, tiyak. So tulad ng chief of staff natin ngayon, grade 89. So 89. So, Makatao. Makatao. Class Makatao sila General Bronner. Masidlak, Masiglahi, Baghawi, Sandiwa. Maringal. Ang gaganda ng class name. So ito po, pag meron sa mga kadete na nag-commit ng mga pinagbabawal dito, like cheating, lying, stealing, at pag napatunayan na ginawa nga nila yon, pupunta sila dito, i-ring nila yung bell na yon, patunay na lalabas na siya sa academy. So ring me not. Etong part na to ay display ng iba't ibang mga gamit himpapawid sa pakikipaglaban. So ito po yung field na kung saan nakikita natin na nagkakandak ng pasamasid yung mga kadete. And I think dito na rin ginaganap yung kanilang graduation ceremony. Ito po yung stage sa harap. So accordingly, ang daming mga nagtatap, nag-graduates na anak ng widow, anak ng tricycle driver, anak ng farmer. Yung pagsusumikap, hindi hadlang yung kahirapan para makamit mo yung tugatog ng tagumpay sa iyong pag-aaral at sa buhay na rin. Buwak bang? Buwak bang? Na! Sir! Mashallah, alhamdulillah, meron silang musala dito. Nakita natin na nag-aaral din sila doon kasi may mga nakita tayo mga lectures on Arabic. May mga na-meet din po tayo mga kadete dito na galing Bangsamoro. Look at this, if I'm not mistaken, it is called amphitheater. Dito daw kinakandak yung mga show like Battle of the Band ng mga cadets. Ang ganda po ng pagkakataon. Alright, it's 7:30 in the evening at eto, medyo nakapagpahinga na po. Nakahiga konti. Napakahaba po na naging biyahe natin. Umalis po kami ng 5 o'clock in the morning. Tapos, nakapag-settle dito ng 6 p.m. 13 hours, ganun po kahaba. Pero at least naman, na-enjoy po natin yung biyahe. Kasi nag-drop pa tayo. Masarap yung kwentuhan habang nasa coaster. Nakapasyal na po tayo sa PMA. Dito po kami nag-check-in sa maliit na kwarto na to. It is named Paladin Hotel. Binook ko po siya online. Napakalapit lang po nito sa mga pasyalan dito. Specifically sa Burnham Park. I think it's only few meters away. So lalakarin lang namin ni Mrs. And let's see kung ano yung mga makikita natin doon. So eto, lalabas po kami. Actually, napakalit lang nung room. I think this is only 4 by 6 na kwarto. Pero okay na po siya. Meron siyang maliit na bed. Maayos na CR. Eto, may cabinet dyan na maliit. May TV, may heater. Chokes na po ito. Ang importante, napakaganda ng location. Tara at samahan niyo po kami. Gagala po tayo ngayong gabi. We will maximize our stay here sa napakagandang city na to, City of Baguio. So ito, nasa labas na po tayo. Malamig! First stop po natin ay Burnham Park, which is few meters away from our hotel. Yan po yung aming hotel. That's Paladin Hotel. Yan. At ito, papunta lang po dyan yung Burnham Park. Whew!
Malamig. Malapit po sa hotel namin. Napakadaming kainan. Pero meron pong nakaka-amaze na kainan dito. Kasi kanina lumabas ako, nagulat ako sa dami ng tao. Right now, medyo konti na lang. Pero kanina, grabe ang pila. No? So, the name of the restaurant ay Good Taste. Ito yung sabi ng driver kanina. Yan o. Yan o. Nakapila po lahat to. Buti hindi tayo pumunta kasi ito. Dito. Yan o. Imagine nakapila po lahat sila dyan. Ganyan po kahaba yung pila, no? Everyone is waiting for their turn para makapasok sa kainan na yan. That makes us think kung anong meron sa pagkain nila. Kahit siguro gaano kasarap yun, eh hindi po tayo magte-take ng effort to wait, no? Na makipila tayo sa ganun kahabang pila. Okay, so ito. Okay, so ito na po yung Burnham Park. Napakalapit lang, no? Tanaw po namin yung hotel. Hindi tayo nagpunta dun kanina. Oo. Ito na po yung entrance ng Burnham Park. Sensya na, medyo madilim. Daming lights. At ang daming tao, ang daming mga namamasyal po dito. May mga food dun Oh, daming food. So, dito na po tayo maghahanap na makakainan. Tingnan niyo po, dami ng tao. Nakabig sa sarili niyang hangin. At ang binili natin? Oo. Meron din ice cream. Fried ice cream. No? Yeah, sige. Iisa-isahin natin yan. Ano, yung mga pagkain na yan, mga tindahan na yan. And let's see kung ano yung mga meron. Yes. Ang galing naman nito, para po siyang statwa, pero totoong tao po yan. Walang upuan pero parang nakaupo. Oo. So yan yung nakaka-amaze dyan. Para po siya nakaupo pero wala namang upuan. Sarap po mamasyal kasi malamig. So, relaxing siya. Akit, bababa ka pero hindi ka pagpapawisan. Yeah. So, kaya siya tinawag na Summer Capital of the Philippines. Kasi kahit summer, eh malamig pa din po dito. Masaya lang maglakad-lakad talaga dito. Kasi hindi ka talaga pawisan. Habang nakikita natin itong napakadaming tao na to. Lovers, family, kakaibigan, Mga nagpa-plastikan. paplastikan. Yan, no? So nasa taas lang po ang SM Baguio. Oncolate. Ano kaya yan, men? Puro chocolate siguro yun. Na ang tindahan ni Ongko, puro chocolate. Yan, mga pangpasalubong
with a dreamy foreign look and a nose stuck in a book. What a puzzle to the rest of us is Gusto namin i-try to, fried ice cream. Ang nais ko sa'yo inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kaluran, kahit saan pa man ang aking isisigaw. Ang nais ko sa'yo inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kaluran. Sa gabi lumalabas ang malaki na nakatuwid ka. Ang ikaw na rin ako ng mga tulala. Laging ipapanggal sa bisip ko na nakayakap ka. Sana'y dinggin itong aking mga hiling. Ako na nalalang nangipin ka sa akin. Kung di man rin sana na lang ako ipaskin. Ipabibigyan na nanaisip itong naging gagawin. Babaguhin ko ang takbo ang buhay ko pansiyo. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo para sa'yo. Lumabas sa'kin ang iyong damdamin at makapiling ang samtulan mo. We have our fried ice cream na. No, yung akin ay ube flavor at yung sa'yo ay Mango tango. Let's do the taste test. Bismillah. The traditional way of eating ice cream, dinidilaan. Ito ay pwede mo siyang kainin ng parang lumpia lang siya. It's a sort of innovation doon sa produkto na usual na sa atin. Ordinaryong produkto, simpleng produkto. Pero pag nilagyan mo siya ng twist, nagiging mas interesting siya sa mga customers kagaya po natin. Ice cream lang din talaga siya. It's your turn. It's mango tango. Medyo melted na siya. Mabilis mag-melt. Oo. Kaya siguro may kutsara. So pag may problema ka sa pangingilo, hindi ka pwede dyan. Very matamis. Very. Mas tumamis po siya dahil doon sa nilagay na syrup. But again, because this is new, may twist, na innovation, kaya nakita natin kanina, napakadaming nakapila at gustong subukan itong product na to. This one, masarap to. Kasi para siyang may mga real mango talaga siya. Kung papipiliin ako, kung regular ice cream, pati ito, I would choose the regular ice cream. Kasi mas sakto yung timpla. Ito kasi, siguro okay lang kung hindi na siya nilalagyan ng syrup. Kasi matamis masyado, no? Sobrang tamis niya. Pero okay lang, it's worth trying. New experience. Siya ako sa Maguindanao, nalitan ka panuntulan. Magkano nga ito? 350 per kilo. 50. Hinog na rin to? Opo. Nagkakaiba. Ito seedless din? Opo. Ito? Seedless din po. 300. 300. Alin dito? Alin dito yung mas masarap talaga? Ito. Ito? Ito ang bestseller mo. 300. Okay. Ito okay lang din to? Opo, okay. Sige, so half na lang dyan, tapos half dito. Magkano strawberry? 100. Sige, kuha tayo. Strawberry. Ito. Magkano lahat?
450, okay. Ano to? Ano naman to? Long gun. Magkano to? 200. Makakuha ba yung 50 pesos namin? Yung change? Check mo daw, para matry lang namin. Anong tawag? Long gun. Oh, sakto. Sige. Long gun. Yan, no? So, we spent 500 for these. Pero ang dami na yan. Pero ang dami na, no? Hindi na po kami magdi-dinner. No, eto na lang. Healthier pa, di ba? Sana po, ano, yung mga trade fairs natin sa Cotabato City ay maging ganito din po, ka-organisa. Ganito rin kaayos, ano? Yung food, ano, yung variations, tapos yung mga pakulo, no? Sana, no? Although, no, successful naman po yung mga trade fairs natin, pero meron pa rin pong i-improve. Especially, nakikita natin yung mga ganito. Lagi po nating nawi-wish na naway ang ating lugar ay maging ganito din kaayos. Alam niyo po, pag lumakas talaga yung turismo sa ating lugar, kasabay po nun ay hanap buhay or kita, no, sa napakadaming mamamayan. Pauwi na po kami. Hinihingal ako pero di ako pinawisan talaga. Napagod kami pero hindi tayo pinawisan. So it's 9 o'clock na rin. Kaya magpapahinga na rin po kami. Or let's see mamaya, no, kung baka matripan din namin lumabas for a cup of coffee or whatever na pwede natin gawin. It's 5 o'clock in the morning. At eto, lumabas po tayo, no? Just to feel the vibes here in Baguio City. May mga kasabayan din po akong mangilang-ilang nagwo-walk at nagja-jog. And I was expecting fog. Pero as I witness right now, wala po ako nakitang fog. Siguro, ano, in some areas dito. But here, in the heart of the city, wala po. Sa lamig, malamig siya ngayon, but I was expecting ng mas malamig pa. Samahan niyo po ako and let's feel the early morning vibes here in Baguio City. Kuya, magkano? 75 po. Sa taas. 75. Okay, for 30 minutes? Opo. Sige daw. Eto. Hanggang saan lang pwede? Dito lang yan, sir. Dito. Para mas malaki. Okay, sige. 75. Dito lang, no? Dito lang sa part na to. Okay. Yan. So, dito lang po. Pwedeng patakbuhin, no? Dito sa harap ng stall. Okay. Sige. Thank you, boss. Okay. So, let's ride this bicycle. No, hindi pala siya bicycle kasi 4 wheels. Kuya, gumagalaw yung kwan, kuya? So, sige daw, paano to ayos? Adjustable yan, sir. May hook yan sa ilalim po. Hindi po i-wish to yung... So hindi matatanggal yan? Hindi po. Sige. Kala ko sira. Okay, let's go. So yun, mali po ako. It's not bicycle kasi 4 wheels po siya. Okay. Yun, so isa po ito, I think, sa mga attraction dito. Which is maganda, no? Kasi pwedeng eto na lang instead of walking, instead of jogging. Kami pa palang mga units dito sa unahan. Ito, pwedeng pangdalawahan, pang-apatan. Ito, may mga bata din, no? So, gising na po pala ang mga tao dito. Yeah. 30 minutes po natin ito gagawin. Which is good, no? Para sort of exercise na rin. Pasensya na po kung madilim. Okay, bibilisan natin.
Alright, that was 30 minutes. Medyo maliwanag na rin po at padami ng padami yung mga tao. Second day na po natin dito sa Baguio, and this time bago bumalik sa Manila ay Sa mga nag-drop po muna tayo dito sa Strawberry Farm. Napakadami pong turista dito. Pwede dito, pwede dito. Free taste? Apo. Yan. Sila. Magkano isa? 50 sir? Dalawa. Hindi sir, videoan mo para sumikat. Thank you. Tingnan natin sir. Kuha kayo? Sige, yan, kuha kayo. Bigyan niyo sila. Bigyan mo kay mga batang to. Thank you sir. Mga from Strawberry. Galing ng Baguio. First time namin. Sige. Aba. Kami muna, huwag ka na magkasama. Sarap. Sarap talaga, basta pag libre. Baboy na muna. Sakto kasi mainit. Mainit, masarap. Tsaka fresh yung strawberry nila for sure kasi strawberry farm to. Kuha kayo, kuha kayo. Gusto ko yung marketing strategy ni Kuya. Free taste. The more you give, the more you receive. Kita niyo yan? Nagpatikim siya ng konti. Tatarampot. Pero tingnan niyo yung bumalik. No? Benta na madami. John, musta? Sobrang sarap. Lasang strawberry talaga. Na si Mahad. Sabay. Kita ko ni Kamag ka. Na, Lods, kumusta? Sarap. Ayos. Parang may mix yung sa'yo Avocado. Avocado? Wow. Bakit yung akin pure strawberry? Pwedeng i-request. Pwedeng i-request. Ako, sige. Sige. Pero, bonus. Bonus. Ayun. Bonus. Pre. Aba? Galing Lalo na yung mapintig na Anong pangalan mo, Kuya? Kuya Ronnie sir. Kuya Ronnie. Araw-araw nandito ka? Tapos itong strawberry dito lang galing. Opo sir, dito lang. Dito lang din po. Ikaw ba gumagawa nito? Or Taga-binta lang kami sa pabrika. okay. Pag napasyal po kayo dito sa Strawberry Farm, dito sa bungad, no? Sa entrance, nakikita nyo si Kuya Ronnie. Magkano lahat, Kuya? 11 lang po. 11? So, magkano lahat yan? 550 lang po. Ha? 550. 550, okay. Dalawa. Na to? Napakadami pong stalls dito na nagbibenta ng mga souvenir items. Ito, pagpasalubong ni Mrs. ay coin purse Sana na makakuha nito, dumami ang pera. Next year, inshallah. amin. Check natin kung ano yung nasa loob. Ito, mga jam. Hello. Hindi na po natin to maisa-isa. Pero halos makakapareho lang naman to, no? Bags, keychain, no? Yung mga pagkain, no? Ito, mga dried goods po yan. So, dito na part, nagbibenta ng mga pagkain, barbecue, suman. No? Ito, ano kaya itong ginagawa ni ate? Tubig. Ito, tubig. So, tubig din siya, pero strawberry flavor. Aba, maganda to Ito yung tupig, no? Yes sir, strawberry cookie. Strawberry. Meron dito yung original sir. Yung buko. Yes sir. Ayun, na-try ko kahapon yung buko eh. Pero etong strawberry, Ito sir, may free taste naman tayo. Tikman mo sir. magkano ba yan? 6.50 po. 50. Ako, ma-ice cream pa ako. Sige, pwede mo ba ako i-video? Sige sir. So may free taste din, no? Yes sir. Okay, free taste. Kahapon, no, na-try natin yung original na tupig na buko with malagkit. Ito naman ay
strawberry with malagkit. Opo, sir, pero may halo rin lang siya. So may halo din ang buko. Okay, nilagyan lang siya ng strawberry. Okay, sige, let's try this. Halos same lang naman yung lasa, no? Actually, nag-iba lang sa kulay, no? Tapos konting-konting flavor ng strawberry. Pero masarap din naman. Tapos dito nyo iniihaw, no? Ano tong ibang paninda nyo? Kakanin, sir. May Ito. tayo. Ito ano to? Ito yung suman, sir. Ito yung asin at gata lang po siya. Tapos ito. Ito yung suman na may asukal, gata at asin na rin po siya. Ito ay Patupat, sir. ano yan? Malagkit na nilubog sa katas ng tubo. Okay. So sa amin to, parang kalamay to, di ba? Opo. O, sa amin ay dudol. Yeah. So at least nakita natin yung proseso ng paggawa ng tupig. No, dito po yun, no? Dito nila iniihaw, oh. So niluluto muna siya, ma'am, bago siya ihawin. Pwede makita yung loob nito? Parang siya na po yung, ito na po yung mga pangluto. Okay. So ito, very fresh pa yung mixture bago iihawin. Tapos pagkaluto, ganun na po sa kinain natin. Okay, I thought niluluto muna siya bago siya iniihaw. Okay. So gaano katagal siyang iihawin ganyan? Saglit lang naman siya, sir. Wow. Anong pangalan mo, ate? Anong pangalan mo? Diesel po. Diesel. Ito, kasama po sila Ma'am Diesel sa mga makikita natin pag pumasyal tayo dito sa strawberry farm. Taga Baguio talaga kayo, ma'am? Taga saan ka? Pangasinan po. Pangasinan. Kaya pala, tupig yung binibenta nyo, di ba? Okay. Ngayon, nakukunek-kunek ko kasi kahapon, bumili kami nung puto kalasyaw, tapos tupig, galing lahat sa Pangasinan. Alright, so nandito kayo for business or dito na kayo nakatira? Uwian rin lang, sir. Malapit lang ba dito? Sa pan lang kasi kami, sir, sa Pusorubio. Malapit dito? Apo, 1 hour and isa't kalahating oras. Okay. So, parang ano, sir, pupunta kami dito ng Biyernes, tapos uwi kami ng Linggo ng hapon. So every week? Apo. Okay. Ito yung may strawberry. Mainit. Bango. 6.50 po. Noon. Harap. Bigyan niya ako ng 5 ga. Puro strawberry, ha? Nandito po tayo ngayon sa pinaka-farm ng strawberry. Actually, napakaliit lang ng area, pero nagdadala ng malakas na turismo. Because of this farm, yung sa labas, nagkaroon ng napakadaming negosyo, no? Like the souvenir items, no? Yung mga fresh fruits, yung mga vegetables. Dahil lang dito, sa farm na to. Sa area po natin, sa Bangsamoro, pwede rin po natin to gayahin. Ano? In fact, may mga mangilan-ngilan na po sa mga nearby na towns, no? Like Tupi, na dinadayo ng mga turista because of their small farm, pero maayos at organized. Okay, so ngayon, let's experience picking strawberries. Paano malaman pag hinog na siya? Red. Bibilhin din natin yung mapipitas natin. Ikikilo mo. Okay. Ito, hinog na to. Pulang-pula na. Pero hindi natin kukunin yan. Oo, pero dahil bibiyahe pa kami, we prefer to get itong mga pahinog pa lang. Okay, sige. Ay, wait, ang masali yung maliit. Okay. Ito. 1. This one. Sige. Yan. Hinog na to. Okay. Ito. Yung hindi masyadong Red na to. ayun yung isa. Sige. Ito. Okay. So yun, no? Ang concept ay pick and pay. Yun. Parang ang cute. I-enjoy ka. Magtatanim na tayo ng ganito. Pero yung ating mga okra. Pwede namang kamatis. Diba?
Diba? Nagawa mo naman ito dati, di ba? Okay na yan kasi bumili naman po kami nung kwan. Ayan, bumili kami Hindi niyan. namin alam na ano pala. Tapos eto, so at least we got to experience personally yung picking of strawberries. Sana yung mga nasa authority, supportahan po natin yung mga small farmers natin na gumawa or mag-establish ng ganito. It's an agri-ecotourism. Yung mga turista gusto ma-experience personally yung mga ganito, yung pag-pick ng vegetable, ng prutas, nag-generate siya ng economic activity. Kayang-kaya po natin gawin to sa area natin. We just need the right support and of course, yung willingness and determination, yung hard work from our farmers. Done picking? Anong oras na ba? 10 o'clock. Tirik na tirik ang araw. Actually, mainit siya, pero malamig ang simoy ng hangin. Oh, look at this lansunang lalaki, oh. Dahil sa area natin ay hindi suitable malamang sa strawberry, pwede namang ibang version. Bayabas picking. Pwede nga kangkong picking, no? Sagutong picking, di ba? Napakadami pong mga area sa atin, no? Kasing lawak din ito. Kailangan lang talaga siyang ayusin, kailangan siyang i-develop, no? Pagtuunan ng pansin. Nakaka-inspire din, no? So inshallah, let us all pray and let us all work hard para ma-achieve natin yung ganitong klaseng development sa area natin. Ito, meron po kami nakita dito na kakaiba. Sundot kulangot. Magkano po ito? 80 po isa, 150 pag dalawa. 80 isa. 150 pag dalawa. Tapos, ba't siya tinawag na sundot kulangot? Kasi sinusundot mo po siya sa tapos parang kulangot. Tapos anong laman niya? Yung parang sugar. Kalamay. Opo, kalamay. Opo, gano'n. Oo. Okay. In-effort talaga. Sige, matry nga to. Sige, try kami isa lang, ma'am, ha? Saan nag-originate na product? Baguio talaga yun. Baguio? Okay, sige. Kalaw kanina, pag nagbayad ka ng 150, susundutin yung kulangan. Kasi meron sa Indian ganun yung naglilinis ng tenga. Nung isang araw, tupik. Ngayon naman, kulangan. So, ganito po yung itsura niya. Talagang makuti ang paggawa nito, no? Ano yung ginamit na bao? Ito. Anong ginamit? Ito. Isa lang muna. Ito, ano itong ginamit na to? Shell ng something. Shell siya ng something na bunga ng kahoy. Tama? Para siyang bao din pero maliliit. Ang hirap naman ito kainin. Paano? Ibibiyak ko dito. Sige daw, patry ito. So diretso na siyang bibiyakin. Okay, diretso na siyang bibiyakin dyan. Para talagang kulangot to, mahirap kunin. Ito. Ito lang yung laman. Sobrang liit. Ay, kulangot talaga siya. Talaga siya. So paano pa siya kakainin? Ano gagamitin ko ito? Yung stick mo. Ito? Ito? I-ano mo. Ayan. Malinis ba to? Akala ko puno, ang liit lang pala. Para lang talaga siyang kulangot. Dudul po. Sa atin, ang tawag namin dyan, dudul. Sa inyo is kalamay. Okay, sige. Try natin yung iba kasi sobrang liit mo. Lagyan natin dito. Pero masarap po yung laman. Matamis siya. At maganda yung pagkakatimpla ng kanilang dudol or kalamay. Ayan, try natin to. Anong shell kaya ang gamit dyan? Parang corn siya eh. Basta shell siya ng something. Hindi rin siya mama, pero something siya na bunga ng kahoy. Ito. Nakabitin naman to. Ang liliit ng, ang kokonte ng laman. Pero malasa po yung laman. The good thing there is we got to experience kainin itong sundot kulangot na pagkain dito sa Baguio City. Ano pangalan? Sarah. Alam mo na-appreciate ka dito. Yung kung gaano kakuti yung proseso na kolektahin itong bunga ng kahoy na to, linisin para paglagyan ng kalamay, tapos i-package yan ng ganyan. That's thumbs up. Nakaisip nito pagkain na to. Ganun naman po sa pagkain, not only the taste, not only the content, but the way you presented it, the way you package it, you label it, importante lahat yun para bilhin ng mga customers kagaya natin.
Ibalikan niya para maka-discount. Yan, try ni Katindig. Alaga ni ko. Kumain ng kulangot. Bismillah. Matigas man, sir. Pag hindi matigas ang kulangot, sipon na ang tawag doon. Kalungan. Yan. Yan. Our former governor eating sundot kulangot. Kalungat talaga. Dudol. Dudol ang manot. Mawak bar inti noodle. Inti noodle pala. It's 11:30 and this time dito na naman po tayo sa pinakabago nilang attraction dito. Etong Igorot Stone Kingdom. Bakit po tayo? Doon tayo galing. So may entrance fee po sila dito. 100 pesos po yung nabayaran natin. Thank you. So obviously, kaya siya tinawag na Stone Kingdom dahil ito ay isang establishment na gawa sa pinagdikit-dikit na mga bato. Maliit lang po yung lugar, pero pinupuntahan na napakadaming turista. In fairness, maganda po siya. So from here, yun po, sa baba. Ito yung mga nagsasayaw-sayaw dyan. Ito lang naman. But still, it's magical kasi amazing yung pagkakagawa. Try pa po natin na umakyat doon, papunta doon. Daming tao. Taas nito, oh. Sige, dito tayo. So from here, ito po itsura. Ito po, may mga access po, no? Patawid doon sa ibang parte po ng struktura. Balik po tayo dito. Mahangin dito at malamig ang hangin. Pero mainit ang araw. Okay. Ayan, mabukod dito sa Stone Kingdom, sino-showcase din po nila yung kultura na meron sila, no? Like yung mga traditional clothing nila, no? Yung mga sayaw-sayaw na ginagawa nila dito, and all other things relative to their identity na pwede nilang i-share sa mga bisita kagaya natin. Napakayaman din po ng ating tradisyon at kultura na pwede rin natin i-share, no? Sa ibang tao. Kung meron lang tayong mga ganito, ang prerequisite kasi neto ay peace and order, ano? Kasi pag pakiramdam ng bisita ay hindi sila safe sa isang lugar, kahit pag gaano ka-interesting, ka-unique yung ating tradisyon at kultura, mga tourist attractions, madalas yung mga bisita ay hesitant pumunta. Again, no, we are hoping na ang ating lugar, ating mga lugar sa Bangsamoro ay na-develop po ng tuloy-tuloy, at yung ating peace and order sa lugar natin ay tuloy-tuloy na pong umayos para ma-experience na rin po ito at ma-enjoy po ng iba natin mga kababayan kung anong yaman ang meron tayo sa Bangsamoro. May yung sundalo napunta dito kasi malapit yung Linggen Golf, malapit lang. Hinike dito, siyempre, what's the name of this place? Sabi nung sundalo. Siyempre, hindi yan nung Ibaloy. Siyempre, tinignan nyo yung tuturo doon sa Cavite, yung mga katitinda niyan. Sabi niya, Baguio. Okay. Hindi ma-pronounce yung mga Amerikano, kaya Baguio. Pero ibig sabihin nun, lumot. Lumot. Lumot, yung algae. Yung moss. Algae. Yun pala yung ibig sabihin ng Baguio. It has nothing to do with the place. Hindi. No? We are back here, sa Burnham Park. Kagabi nandito tayo, then nag-drop kami ulit dito. Actually, it's
12:30, lunchtime, at naghahanap po kami ng pwedeng kainan. And I think pupunta na lang kami sa SM, and we will look for a place there na pwede po sa atin. Tanghaling tapat, pero ang mga tao ay nandirito lang sa open area na to kasi malamig nga yung hangin. Ayan, daming tao. Weekends kasi. Ayan, yung iba dito na kumakain. Like that. Ito po yung area dito na nagbabike yung mga tao. Tanghaling tapat pero nagbabike sila. Yan dami, parang palengke. Wow. Ganun po kasigla ang Burnham Park. Umaga pati gabi. 24 hours. 24 hours. So ito ay hindi natin to napuntahan kagabi kasi madilim. Pero ngayon, kukuhaan lang natin. Hindi na tayo sasakay. Oo. Kuhaan lang natin. Not mistaken, ito po ay man-made lake dito po sa gitna ng Burnham Park where you can enjoy boat riding na to using this swan boats. At yung ibang disenyo rin po ng boat. Pwede mag-pedal and all other boats na nandito. Wow. Ang daming pwedeng ma-enjoy po dito sa Burnham Park. Boat, bike, yung playground ng mga bata, pwedeng mag-picnic. Sa gabi, yung nakita natin sa isa nating video na mga pagkain, mga performances, and all other things that entertain tayo ng mga bisita, mga turista. Good morning. Eto, back to Manila na po tayo. Hindi na po tayo nakapag-video kahapon dahil sobrang pagod na rin. Dumating po kami dito, I think mga past 8. So talagang super pagod, pero masaya. At ang pinaka-importante doon ay naging ligtas ang ating biyahe. Yon, paano ba to? Ang sarap ng comforter. Ang sarap. Malamig. Okay? And ito, at least, nakapag-recharge na naman po kasi nakatulog na maayos. Alhamdulillah. Then mamaya, pauwi na rin po tayo. Yung mga ganung bagay. Of course, nag-enjoy tayo ng super duper. Pero kung hindi man lang natin na record, just like what we did, talagang chinitsaga natin i-record yung mga highlights na naging travel, hanggang memories na lang. Which, ito naman, pag video ay memories na lang din, pero masarap lang din balikan. Na hindi lang sa isip, kundi napapanood, pagdating ng panahon. Kaya kami ni Mrs. That's the very reason why we are doing this, itong pag-video. Kasi para pagdating ng panahon ay pwede nating balikan. Ang sarap lamang alalahanin at sarap i-share sa mga magiging apo, inshallah. Alright, so yun. Thank you po sa pagsama sa amin. Salamat sa mga nanood. Much appreciated. Lagi po tayong mag-iingat and yun, mabuhay po tayong lahat. Maraming